Kapasok ko lang sa ospital. Naghihintay na maipanganak ang sanggol ko. Nagtanong ang doktor. Sino ang ama ng batang ito? Sumagot ako. Patay na siya. Tinitigan ako ng masama ng lalaki saka ibinaba ang kanyang mask. Ano ako? Multo. Maynila sa pagtatapos ng Abril, ang matinding init na pamilyar sa mga lungsod na malapit sa baybayin ay damang-dama na. Gayunpaman, ang amoy ng dagat mula sa Manila North Harbor ay nanunuot pa rin sa bawat sulok ng kalsada. Ang mga puno ng kabalyero sa gilid ng daan ay nagsisimula na ring mamulaklak ng pula, at ang hanging dala ang amoy ng dagat ay pumapasok sa bintana ng inuupahan kong kwarto, dahilan para magsayawan ang mga kurtina sa buong maghapon. Ako nga pala si Katrina Reyes, 30 anyos, isang general accountant sa Pacific Logistics Corp. Nang panahong iyon, ako ay 32 linggong buntis. Ang kwarto ko ay nasa ikatlong palapag ng isang lumang bahay sa Sampaloc. Kasya lang ang isang kama, working table, kabinet ng damit, at isang maliit na espasyo para sa mga gamit ng sanggol. Tuwing uuwi galing trabaho, matapos akyatin ang 3 palapag ng hagdan, kailangan ko munang sumandal sa pader para habulin ang aking hininga. Sa opisina, walang nakakaalam kung sino ang ama ng anak ko. Sa record ng aking check-up sa pagbubuntis, ang espasyo para sa impormasyon ng ama ay palagi kong iniiwang blanko. Tanging si Mia, ang matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo, ang nakakaalam ng buong kwento. Minsan siyang nagtanong, balak mo ba talaga itong itago hanggang manganak ka? Noong oras na iyon, nagtutupi ako ng mga lampin at nagkibit balikat lang. Mayroon ba akong kailangang itago? Magkakaanak ako at ako ang magpapalaki sa kanya. Namaywang si Mia. Ang yabang mo rin eh. Pero tao ka, Kat. Hindi ka washing machine na pwedeng umandar ng mag-isa. Tumawa ako. Ang washing machine may warranty pa. Ako wala. May sasabihin pa sana siya. Pero nagbago ang isip niya. Alam ni Mia kung ano ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Nang 7 taong gulang ako, iniwan kami ni Papa para sa ibang babae at nag-iwan pa ng sangkatutak na utang. Si Mama, na hindi pa nakakapagtinda buong buhay niya, ay kailangang gumising ng madaling araw para magluto ng tapsilog. Pagsapit ng tanghali, magliligpit siya ng paninda at sa hapon ay tutulong sa isang karinderya malapit sa palengke. May mga gabi na nagigising ako at nakikita ko si Mama na nakaupo sa labas, nakatingin sa dulo ng iskinita. Dati akala ko nagpapahangin lang siya. Nang lumaki ako, doon ko lang naintindihan na may hinihintay pala siya. Ang taong iyon ay hindi na kailanman bumalik. 4 na taon na ang nakalipas. Namatay si Mama. Bago siya pumikit, hinawakan niya ang kamay ko at nagbilin. Kahit sino pa ang mapangasawa mo balang araw, huwag na huwag mong iaasa ang buhay mo sa awa ng ibang tao. Natanim sa isip ko ang mga salitang iyon sa medyo matinding paraan. Gumawa ako ng sarili kong patakaran sa buhay. Walang utang na katapatan ng mga tao sa akin, kaya huwag mong ibibigay ang susi ng buhay mo sa kahit na sino. Pero noong gabi ng 17 ng Setyembre noong nakaraang taon, gumawa ako ng isang bagay na ganap na sumasalungat sa aking mga prinsipyo. Kaarawan ni Mia noon. Wala pang 2 linggo bago iyon, nakipaghiwalay ako sa nobyo ko matapos ang 3 taong relasyon. Walang panloloko, walang third party. Sinabi lang niya, hindi na pareho ang nararamdaman natin. Pakinggan man itong sibilisado, masakit pa rin. Kinaladkad ako ni Mia sa isang rooftop bar sa Makati at sinabing, birthday ko ngayon. Kung malungkot ka, sige malungkot ka, pero at least yung lungkot mo may background music. Doon ko nakilala si Sebastian Alcantara, o Basti. Siya ay 33 taong gulang, isang OBGYN. Iyon lang ang alam ko ng gabing iyon. Nakaupo si Basti nang mag-isa sa balkonahe. Sa harap niya ay may isang baso ng inumin na halos tunaw na ang yelo. Tiningnan ako ni Basti at ngumiti. Narinig ko, hindi ka rin daw okay ngayong araw. Sinamaan ko ng tingin si Mia. Napakadaldal talaga. Baka mamaya alam na rin ni Basti ang password ko sa bangko. Tumawa si Basti. Pagkatapos niyon, nag-usap kami ng matagal. Kagagaling lang din niya sa isang relasyong nakakapagod. Hindi nagtanong si Basti kung bakit ako nakipaghiwalay. Hindi ko rin inusisa ang kwento niya. Pareho kaming uminom, pero walang nalasing ng husto para hindi malaman ang ginagawa namin. Bago umalis ng bar, malinaw na nagtanong si Basti. Sigurado ka ba? Tinitigan ko siya ng ilang segundo sa katumango. Alam ko ang ginagawa ko. Ang gabing iyon ay pagpili naming dalawa.
Ngunit kinabukasan, nang magising ako ng maaga at makita ang lalaking natutulog pa rin sa tabi ko, pinagpawisan ako ng malamig hindi dahil kay Basti, kundi dahil sa sarili ko. Isang taong laging namumuhay na parang walang kailangan. Pero sa isang gabi lang, ay hinayaan ng isang estranghero na makapasok sa pader na 20 taon kong itinayo. Nagbihis ako at nagsulat ng maikling mensahe sa isang pirasong papel. Sorry, wag mo na akong hanapin. Tapos ay umalis ako. Halos isang buwan ang lumipas, nalaman kong buntis ako. Bumili ako ng 3 pregnancy test dahil baka malabo lang ang paningin ko. Pare-parehong nagpakita ng 2 linya. Nang malaman ito ni Mia, halos mapasigaw siya. Kailangan mong sabihin sa kanya. Sumagot ako. Hindi. Bakit? Itutuloy ko ang pagbubuntis na ito dahil gusto ko ang batang ito, hindi para gawing tali para pigilan ng isang lalaki na umalis. Natahimik si Mia at napabuntong hininga na lang. Mula noong araw na iyon, hindi ko na hinanap si Basti. Nagpalit ako ng numero, lumipat ng inuupahang kwarto dahil sa trabaho, at namuhay ako na parang hindi nangyari ang gabing iyon ng Setyembre hanggang sumapit ang 25 ng Abril. Araw iyon ng check-up ko. Napakaraming tao sa ospital. Halos 1 oras akong naghintay bago tinawag ang pangalan ko. Nakamask ang doktor sa harap ko. Nakayuko habang binabasa ang medical record ko. Pamilyar ng bahagya ang boses niya. Pero hindi ko na ito pinagtuunan ng pansin. Tinanong niya ang tagal ng pagbubuntis, ang mga kinakain ko, ilang mga test results, hanggang sa huminto siya sa isang linya. Blanko ang impormasyon ng ama ng bata. Sumagot ako. Opo, nag-angat siya ng ulo. Nasaan ang ama ng bata? Pagod ako, masakit ang likod ko. At sanay na akong iwasan ang tanong na iyon, kaya sumagot ako ng pabalang, patay na po siya. Huminto sa paggalaw ang hawak na ballpen ng doktor. Tinitigan niya ako ng napakatagal na nagsimula na akong makaramdam ng pagkailang. Dok, may itatanong pa po ba kayo? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan lang niyang ibinaba ang kanyang mask. Parang piniga ang puso ko. Ang mukhang iyon, imposibleng magkamali ako. Si Basti. Tiningnan niya ako at tapos ay ang malaki kong tiyan. Ang reaksyon niya ay halo-halong pagkagulat at hindi makapaniwala. Sa wakas, mahina siyang nagsalita. Kailan pa ako namatay? Hindi ko man lang alam, Kat. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Sa labas, kakatawag lang ng nurse sa susunod na pasyente. Sa loob ng maliit na kwartong ito, ang lalaking binura ko na sa buhay ko, gamit ang sarili kong mga kamay, ay nakaupo ng wala pang 1 metro ang layo sa akin. Kinailangan ko ng ilang segundo para maalalang kailangan kong huminga. Ang mga kamay ko na nasa ibabaw ng aking tiyan ay hindi sinasadyang napahigpit ang hawak. Iba't ibang eksena ang dumaan sa isip ko. Tumayo, humingi ng tawad, at umuwi. Magkunwaring nagkamali ng kilala. Sa kasamaang palad, walang opsyon na makakapagligtas sa linyang patay na siya. Na sinabi ko, wala pang 1 minuto ang nakalipas. Nakatitig pa rin sa akin si Basti. Iniwas ko ang paningin ko at kumapit sa gilid ng upuan. Mauuna na po ako. Pagkatayo ko pa lang, nagdilim ang paningin ko. Parang umikot ang buong kwarto. Kinailangan kong kumapit sa gilid ng mesa para hindi matumba. Agad na tumayo si Basti, pero hindi niya ako hinawakan. Maupo ka muna. Okay lang po ako. Kakatayo mo lang hihimatayin ka na at sasabihin mong okay ka lang? Hindi malakas ang boses niya, pero malinaw na nag-iba na ito sa tono ng isang doktor. Naiinis ako. Alam ko po ang sarili kong kalagayan. Inilapit ni Basti ang upuan. Kung ganoon, maupo ka at mag-usap tayo. At ngayon, kinakausap kita bilang doktor. Gusto ko sanang sumagot, pero nahihilo pa rin ako kaya napilitan akong umupo muli. Sinukat niya ulit ang blood pressure ko. Tiningnan ang lab results, tapos tinawag ang nurse. Ang mga sumunod na tanong ay puro tungkol sa kalusugan ko na lang. Ano ang diet ko nitong mga nakaraang araw? Hinihingal ba ako? May hindi ba normal sa paggalaw ng bata? Wala siyang tinanong kung bakit ko itinago sa kanya. Mas lalo tuloy akong hindi naging mapalagay. Handa na sana akong masisi, pero ang lalaking nasa harap ko ay napakakalmado na nakakainis na. Nang lumabas ang nurse, umupo si Basti sa tapat ko. Tiningnan niya ulit ang medical record tapos nagtanong, tugma ba ang due date na ito base sa naunang ultrasound? Alam ko kung ano ang gusto niyang kuwentahin. Tugma, 32 weeks. Sige. Natahimik si Basti sandali. Sinabi ko sa malamig na tono,
Huwag niyo po akong titigan ng ganyan na parang kinukuwenta niyo ang araw. Ibinaba niya ang bolpen. Kung bibilangin mula sa edad ng ipinagbubuntis mo, pinutol ko siya. Tama, tugma ang petsa sa gabing yon. Naging sobrang bigat ng tensyon sa kwarto. Sumandal si Basti sa upuan. Bahagyang nakayukom ang mga kamay niyang nakapatong sa kanyang tuhod. Sa unang pagkakataon, nakita kong nagbitak ang pagiging kalmado niya. Kailan mo na lamang buntis ka? Mga 1 buwan pagkatapos. At hindi mo man lang naisipang sabihin sa akin? Tinitigan ko siya ng diretsyo. Naisip ko. Tapos nagdesisyon akong huwag nang sabihin sa'yo. Tumawa si Basti ng mahina. Pero hindi iyon tawa ng masaya. Nagdesisyon ka para sa akin. Nasaktan ako sa salitang iyon kaya agad akong sumagot. Nasa tiyan ko ang batang ito. Desisyon ko kung itutuloy ko o hindi. Hindi ko tinututulan yan. Mabilis na sabi ni Basti. Katawan mo yan. Karapatan mong piliin kung itutuloy mo ang pagbubuntis. Pero kung anak ko to, ang malaman ko o hindi ang pag-iral niya, ay ibang usapan. Natahimik ako. Tinitigan niya ako ng matagal tapos hininaan ang boses niya. Hindi ko hinihinging mahalin mo ako. Hindi ko rin hinihinging pakasalan mo ako. Pero sinabi mong patay na ako, habang posibleng malapit ng ipanganak ang anak ko. Sa tingin mo ba patas yon? Hindi ako sumagot. May mga katotohanang habang mas totoo, mas mahirap pakinggan. Lumingon ako sa maliit na bintana sa dulo ng kwarto. Ilang sandali pa, napabuntong hininga si Basti. Sige, hindi natin ito tatapusin ngayon. Lumingon ako. Anong balak mong gawin? Una, aayusin ko ang kondisyon mo. Hindi ko kailangan ng gamot mo. Wala rin akong balak gamitin ang sitwasyong ito para mang-abuso. Binuksan niya ang computer, chinek ang schedule, at sinabing, para sa susunod mong check-up, ipapahawak ko kay Dr. Sylvia ang medical record mo. Magaling siyang OB at napaka-experienced. Hindi na dapat ako ang doktor mo kapag may personal na koneksyon sa pagitan natin. Medyo nagulat ako. Sa isip ko kasi, nakabuo na ako ng ibang senaryo. Gagamitin ni Basti ang propesyon niya para makialam, tapos mula sa check-up mapupunta sa pag-angkin ng anak. Parang nabasa niya ang ekspresyon ko. Alam ko ang iniisip mo. Hindi mo marahil alam, pero nararamdaman ko na natatakot kang gamitin ko ang trabaho ko para pilitin ka. Hindi ako kumibo. Tumango si Basti. Kung ganoon, alisin na natin yung posibilidad na yon ngayon pa lang. Nagsulat siya ng ilang notes, tapos ibinalik sa akin ang record ko. Hindi pa naman emergency ang kondisyon mo ngayon, pero mababa ang blood pressure mo at anemic ka. Kailangan mo ng mas maraming pahinga at tamang pagkain. Magpahinga ka muna sandali bago ka umuwi. Kinuha ko ang record. Salamat. Parang bato ang paglabas ng salitang iyon sa bibig ko. Tumayo na ulit ako. Mas mabagal ngayon. Kat, tawag ni Basti. Huminto ako. Kung akin ang sanggol, gusto kong maging ama niya. Humarap ako. Gusto mo bang mag-DNA test agad? Hindi. Nasa ganitong yugto na ang pagbubuntis mo. Ayokong gumawa ng kahit anong hindi kailangan para lang mapunan ang kawalan ng pasensya ng matatanda. Pagkapanganak na lang. Kung papayag ka, pwede nating kumpirmahin. Niyakap ko ng mahigpit ang folder ko. Ano bang gusto mo? Bigyan ako ng pera? O iuwi ang bata sa bahay ninyo? Kumunot ang noo ni Basti. Bakit lagi mong iniisip na dalawa lang ang pagpipilian sa lahat ng bagay? Dahil hindi kita kilala. Tama. At hindi rin kita kilala. Prangka niyang sagot. Kaya nga ang pakasalan ng isang taong halos hindi natin kilala dahil lang may bata ay isang kawalang pananagutan. Natigilan ako. Mula nang malaman kong buntis ako, may mga nagpapayo sa aking hanapin ng ama para magpakasal. May nagsasabing kailangan daw ng bata ng kumpletong pamilya. Pati nga si Mia, sa sobrang kaba niya dati, sinabi na kung mabuting tao ang lalaki. Dapat kong isaalang-alang ang pagbuo ng pamilya. Si Basti ang unang nagsabi na ang pagpapakasal dahil lang sa obligasyon ay posibleng iresponsable. Ipinagpatuloy niya. Hindi ko hinihingi ang karapatang diktahan ang buhay mo. Hinihingi ko lang ang pagkakataong huwag maging absent na ama bago pa man ipanganak ang anak niya. Lumingon ako. Bigyan mo ko ng oras. Sige. Pagdating ko sa koridor, doon ko lang napansin na basa ng pawis ang mga palad ko. Nang gabing iyon, dinalhan ako ni Mia ng arroz caldo sa boarding house. Pagpasok pa lang niya, tiningnan niya agad ang mukha ko. Bakit? May problema ba sa check-up? Umupo ako sa kama. Nagkita na naman kami ni Basti.
Halos mahulog ang bag sa kamay niya. Ano? Sa ospital? Nganga si Mia. Teka, doon siya nagtatrabaho? Sinabi ko pa naman na patay na ang tatay ng bata. Tapos tinanggal niya yung mask niya. Napaupo si Mia sa upuan at tinakpan ang mukha niya ng kanyang mga kamay. Sorry, pero kung hindi ito buhay mo, baka tumawa na ako. Pinandilatan ko siya at bigla siyang nagseryoso. Tapos, anong sinabi niya? Kinwento ko ang lahat. Matapos makinig, natahimik si Mia bago umamin. Actually, pagkatapos nung birthday ko, tinanong niya ako tungkol sa'yo. Humarap ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi binilinan mo akong huwag ibibigay ang number o address mo kahit kanino. Anong tinanong niya? Tinanong niya kung okay ka lang. Tinanong kung paano ka makokontakt. Sinabi ko lang na okay ka, pero hindi ko binigay ang ibang impormasyon. Nagpalit ka ng number pagkatapos noon, di ba? Ilang beses siyang nagtanong bago siya tumigil. Hindi na ako nagsalita. Ilang sandali pa, nag-vibrate ang phone ko. Isang unknown number ang nag-text. Si Bastito. Hiningi ko kay Mia ang number mo matapos siyang magtanong sa'yo. Kung ayaw mong i-contact kita, sabihin mo lang ng diretsahan. Binasa ko iyon at ibinaba ang phone. Wala pang isang minuto. Dumating ang pangalawang text. Kahit paano, sana magkasundo tayo sa mga limitasyon para hindi natin pahirapan ang isa't isa. Sinamaan ko ng tingin si Mia. Binigay mo number ko? Tumaas ang mga kamay ni Mia. Nagtanong siya habang naliligo ka. Hindi ka sumagot kaya hindi ko pa ibinibigay. Baka sa hospital record mo niya nakuha. Naramdaman ko ang lamig. Pero nag-text ulit si Basti. Pasensya na. Ang numerong ito ang inilagay mo sa payment form kanina. At ibinigay sa akin ng nurse kasama ang medical record ayon sa pamamaraan. Kung hindi ka komportable dito, hindi na ako magte-text ulit. Matagal akong nag-isip. Tapos agad ko siyang tinawagan. Sinagot agad ito ni Basti. Hello? May 3 akong kondisyon. Naghintay siya. Mula ngayon, bawal kang pumunta sa opisina ko. Siya, wag mong pag-usapan ang pagbubuntis ko sa ibang tao nang walang pahintulot ko. Nagtanong si Basti. Kahit sa mga magulang ko? Sa ngayon, bawal? At wag mo akong bibigyan ng pera, bibilhan ng gamit, o gagawa ng kahit ano? Tapos, sasabihin mong dahil gumastos ka, may karapatan ka ng magdesisyon? Sa kabilang linya, may ilang segundong katahimikan. Tingin mo ba mahirap yan tanggapin? Tanong ko. Hindi, kinakabisado ko lang. Halos matawa ako pero pinigilan ko. Nagpatuloy si Basti. Bilang kapalit, may hihilingin akong isang bagay. Hindi ako mangangako. Kung may seryosong problema sa kalusugan mo o sa sanggol, pakiusap sabihin mo sa akin. Hindi ko kailangang malaman ang lahat. Yung mga bagay lang na totoong may kinalaman sa kaligtasan ninyong dalawa. Tiningnan ko ang damit ng baby na nakasampay malapit sa bintana. Sige, binaba ko ang tawag. Makalipas ang kalahating oras, umilaw ulit ang phone ko. Nag-text si Basti. Nakarating ka ba sa bahay ng ligtas? Tinitigan ko ng matagal ang mensahe. Nagtanong lang kung nakauwi na ako. Sa huli, nag-type ako ng oo at ibinaba ang phone. Hindi ko pa rin pinagkakatiwalaan si Basti. Pero nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, na-realize ko na pwedeng may kumatok sa pintuan ng buhay ko na walang balak itong wasakin. 3 araw ang lumipas. May schedule ako ng check-up kay Dr. Sylvia. Nag-text si Basti noong gabi bago iyon. Bukas, gusto mo bang samahan kita? Tinitigan ko ang salitang kita. Siguro napansin niya na masyadong formal yung po at opo na parang 2 taong nagpipirmahan ng kontrata. Sumagot ako. Kung may gagawin ka, gawin mo na lang. Kaya kong pumuntang mag-isa. Ang bilis ng reply. Tinanong ko kung gusto mo, hindi kung busy ako. Kumunot ang noo ko. Yung paraan ng pananalita niya minsan, hindi ko alam kung maiinis ako o susuko. Sa wakas, nag-reply ako. Kung gusto mo, edi sumama ka. Kinabukasan, hinintay ako ni Basti sa lobby ng ospital. Hindi niya dinala ang sasakyan niya sa tapat ng inuupahan ko. Hindi rin niya ako sinundo ng walang paalam bilang paggalang sa boundary na hiningi ko. Maingat na sumuri si Dr. Sylvia at sinabing, hindi pa naman nakakaalarma ang kondisyon mo, pero kailangan nating ayusin yung anemia mo. Nagbilin siya na, kumain ako sa tamang oras, inumin ang mga vitamins, at limitahan ang mga gawaing nakakapagod. Paglabas sa kwarto, kinuha ni Basti ang reseta, tiningnan sandali at nagtanong,
Para sa mga test ngayon, pwede bang ako ang magbayad? Tiningnan ko siya agad. Tinaas niya ang kamay niya. Nagpapaalam muna ako. Natawa ako ng mahina. Mabilis ka ring matuto ah. Kung minsan kang magkamali, maaayos pa. Kung dalawa, sinadya na yon. Pumayag akong bayaran niya ang mga additional test na nireseta. Ang ibang gastusin, ako pa rin. Ganoon ang relasyon namin sa sumunod na ilang linggo. Hindi siya sumusulpot araw-araw. May mga araw na naka-duty siya. May mga araw na busy ako sa reports. Pero kung may mahalagang check-up, nagtatanong muna siya kung gusto kong samahan niya ako. Nagsimula akong masanay na pagkatapos ng bawat check-up ay may magtatanong, anong sabi ng doktor? May gamot ka pa? Malakas bang gumalaw si baby kagabi? Tunog karaniwang mga tanong. Pero para sa taong nasanay mag-isa sa lahat ng bagay tulad ko, sobrang pamilyar nito na minsan hindi ko alam kung paano sasagot. Tapos, nagkamali si Basti. Nag-overtime ako hanggang alas 8 ng gabi. Pag-uwi ko sa boarding house, pagkaakyat ko sa hagdan, may nakita akong dalawang malaking plastic ng groceries sa tapat ng pinto. Karne, isda, itlog, gatas, gulay, prutas, sapat para sa isang linggo. Sa plastic, may maliit na papel na nakasulat. Kumain ka ng tamang almusal. Huwag ka nang magtipid ng ganito. Tinitigan ko ang sulat at nag-init ang mukha ko. Agad kong tinawagan si Basti. Pagsagot niya, nagtanong ako, yo galing tong nasa labas ng pinto ko? Oo, nagpahatid ako kaninang tanghali. Naipadala na ba? Nagtatanong ka pa ba sa akin? Natahimik sa kabilang linya. Kat, narinig ko kay Mia na madalas kang hindi nag-aalmusal. Tinanong kita, nagtatanong ka pa ba sa akin? Nagsimulang tumaas ang tensyon sa boses ko. Buntis ka, Kat. Sabi ng doktor kailangan mong kumain ng sapat, tapos gatas lang ang almusal mo papasok sa trabaho. Inaalagaan mo ba yung anak ko o kinokontrol mo ko? Natahimik si Basti. Ipinagpatuloy ko. May usapan na tayo. Hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng mag-isa, tapos iisipin mong dapat tanggapin ko na lang. Pagkain lang naman ang binili mo. Hindi yun ang issue dito. Huminga ako ng malalim. Kung nakikita mong may kulang sa akin, magtanong ka. Kung pumayag ako, saka mo gawin. Hindi mo pwedeng isipin na, dahil tatay ka ng baby, may karapatan ka ng magdesisyon sa lahat ng bagay na may kinalaman sa akin. Bumaba ang boses ni Basti. Hindi ko iniisip yon, Kat. Pero kakagawa mo lang. Binaba ko ang telepono. Buong gabi hindi ko ginalaw ang mga groceries. Alas 11 ng gabi, nag-vibrate ang phone ko. Isang mensahe na mas mahaba kaysa sa dati. Pasensya na. Inisip ko lang na ang pagiging responsable ay nangangahulugang kailangang kumilos. Pero ang paggawa ng isang bagay nang hindi nagtatanong sa'yo ay pamimilit pa rin. Hindi ko na uulitin. Binasa ko iyon ng paulit-ulit. Walang linyang. Gusto ko lang naman ang makabubuti sa'yo. Walang. Masyado ka namang sensitive. Walang ganyan lang, galit ka na. Puro paghingi lang ng tawad. Eksakto sa pagkakamali niya. Medyo kumalma ang inis ko. Kinabukasan, nag-text ako. Nabili na yan kaya gagamitin ko. Pero sa susunod magtanong ka muna. Nag-reply si Basti, malinaw. Nag-type ako ulit. At wag mo na akong ipo at opo. Mabilis siyang sumagot. Anong itatawag ko? Natawa ako ng mahina. 3 taon lang ang tanda mo sa akin. Basti at Kat na lang. Pag nagpupo at opo tayo, parang nasa Burgee Hall na nag-aayos ng away sa lupa. Nagpadala ng laughing emoji si Basti. Simula noong araw na iyon, medyo nagbago ang distansya sa pagitan namin. Hindi naging magkasintahan, hindi na rin masyadong estranghero. Ang ultrasound session sa sumunod na linggo, ang unang pagkakataon na nakita kong nawalan ng pagkabuo si Basti dahil sa sobrang saya. Ginagalaw ni Dr. Sylvia ang probe habang nakaturo sa monitor. Ito yung mukha ni baby. Nasa pisngi yung mga kamay. Nakita ko ang malabong black and white na larawan at biglang nag-init ang mga mata ko. Si Basti na kanina pa nakatayo sa dulo ng kama ay lumapit ng bahagya nang marinig ang regular na tibok ng puso sa loob ng kwarto. Dugdug, dugdug. Maliit na tunog pero napakalinaw. Bumbulong si Basti, anak natin. Nanigas ako. Ang dalawang salitang iyon ay nagpawi ng anumang kaligayahan na kakabuo pa lang sa loob ko. Anak natin. Dati, sinabi rin ni Mama. Bahay natin. Pamilya natin. Tapos, sa loob ng isang hapon, nag-empake ang lalaking iyon ng bag at umalis ng bahay. Hindi ko maintindihan
kung bakit ang isang normal na pangungusap mula kay Basti ay nakapagpapahinga sa akin ng malalim. Paglabas namin ng ultrasound room, halos hindi ako magsalita. Nagtanong si Basti, "Pagod ka ba?" "Hindi." "Anong problema?" "Wala." Tiningnan niya ako, pero hindi na nagtanong. Naging malamig ulit ako sa mga sumunod na araw. Napakaiksi kong sumagot sa mga text ni Basti. Inaya akong mag-lunch, tumanggi ako. Tinanong kung kailangan kong ihatid sa check-up, sinabi kong kaya kong mag-isa. Agad itong napansin ni Mia. Pumunta siya sa boarding house habang nagbabalat ng pongkan. "Bakit na naman?" Kinuwento ko ang nangyari. Tinitigan niya ako ng matagal. "Kat, sinabi niya anak natin, hindi buhay mo, pag-aari ko." "Alam ko, pero tumakbo ka pa rin." Hindi ako sumagot. Ibinaba ni Mia ang pongkan. "Hindi ka takot na masamang tao si Basti?" Tiningnan ko siya. "Ipagpatuloy mo. Takot kang mabuti siyang tao." Kumunot ang noo ko. "Anong sinasabi mo? Kung masama siya sa simula pa lang, pwede kang umalis agad. Pero paano kung mabuti siya sa'yo ng 5 taon, 10 taon, tapos biglang nawala tulad ng tatay mo? Paano?" Natahimik ako. Bumuntong hininga si Mia. Maiintindihan kung ang ibong nasaktan ay natatakot sa sirang sanga. Pero kung iisipin mong mapuputol ang lahat ng sanga, kailan ka dadapo? Lumingon ako sa iba. Ilang araw ang lumipas, kinuwento ni Mia na tinawagan siya ni Basti. Hindi tungkol sa sikreto ko, kundi nagtanong ito, "May nagawa ba akong nagpalayo kay Kat?" Prangkang sinagot ni Mia si Basti. "Hindi lang ikaw ang problema niya. Nakikipagkumpetensya ka sa taong mahigit 20 taon nang umalis." Natahimik daw ng matagal si Basti pagkatapos niyong marinig, tapos nagtanong, "Anong dapat kong gawin?" Sumagot si Mia, "Huwag kang mangako. Manatili ka lang ng sapat na katagalan hanggang sa makita niya." Nang makarating doon si Mia sa kwento niya, nagkunwari akong busy sa pagtutupi ng damit, pero 3 beses kong tinupi ang iisang bimpo. Hindi ko pa rin alam kung hanggang kailan tatagal si Basti. Baka siya mismo hindi rin alam. Pero sa unang pagkakataon, naisip ko na ang tiwala ay hindi pwedeng hingin gamit lang ang isang pangako para itong 100. Kung gusto mong makarating sa dulo, walang ibang paraan kundi ang humakbang ng paunti-unti. Mga 1 linggo pagkatapos, tumawag si Basti habang lunch break ko. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Nakausap ko na ang mga magulang ko. Hawak ko ang sandok. Pagkarinig ko, napahinto ako. Tungkol saan? Tungkol sa'yo at sa anak natin. Ilang segundong katahimikan. Kahit alam kong dadating at dadating ang araw na ito, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng pag-aalala. "Anong mga sinabi mo?" "Lahat ng kailangang sabihin. Sinabi ko na malaki ang posibilidad na ako ang tatay, pero wala pang DNA test. Ipinaliwanag ko rin na hindi tayo magkasintahan at wala pang usapan tungkol sa kasal." Nagtanong ako, "Anong sabi ng magulang mo?" "Gusto kang makita ni Mama." Binaba ko ang sandok para tingnan ang mga taong nadamay sa problemang ito. Napabuntong hininga si Basti. "Kat, huwag ka munang gumawa ng konklusyon. Nagtatanong lang ako." Huminto siya sandali tapos itinuloy. "Kung ayaw mong makipagkita, sasabihin ko sa mga magulang ko. At walang pupunta sa'yo. Medyo nabawasan ang tensyon ko dahil doon. Saan tayo magkikita? Sa bahay ng parents ko. Lunch lang." Tumawa ako, nang pilit. Tunog formal introduction yan. Sasabihin ko sa kanila na hindi ito formal introduction. Gusto ko lang sabihin. "Sige, sabihin mo." Pumayag din akong pumunta noong Sabado ng tanghali. Sinundo ako ni Basti. Bago bumaba ng kotse, nagpaalala siya. "Kung anumang oras maramdaman mong hindi ka komportable, sabihin mo lang, uuwi tayo." Tiningnan ko siya. "Huwag kang umastang parang papasok ako sa kulungan ng tigre." Ngumiti si Basti. "Mabait si Mama. Si Papa medyo tahimik. Wala kaming inaalaga ang tigre." Corny, yung joke niya. Pero napangiti pa rin ako. Ang bahay ni na Basti ay nasa isang tahimik na subdivision, hindi kasing gara ng iniisip ko. Isang 3 palapag na bahay na may maliit na hardin sa ilalim ng malalagong buganvilya. May isang set ng bato na lamesa at upuan na kupas na ang kulay. Isang babaeng may ubaning buhok ang lumabas. Pagpapakilala ni Basti, si Mama. Bumati agad ako. "Magandang tanghali po, tita." Tiningnan ako ni Tita Alice. Huminto ang tingin niya sa malaki kong tiyan tapos bumalik sa mukha ko. "Oh, tuloy kayo. Dahan-dahan lang.
Medyo mataas ang hakbang sa pinto. Hanggang doon lang. Hindi siya nag-interrogate. Walang tanong kung kailan kami magpapakasal, hindi niya pinapalitan ang tawag ko sa kanya. Nakaupo si Tito Winston sa sala. Tumayo siya pagpasok ko. Ikaw si Kat? Opo, Tito. Magandang tanghali po. Tumango siya. Maupo ka. Ang laki na ng tiyan mo. Nakakapagod sigurong tumayo ng matagal. Umupo ako sa dulo ng sofa. Sobrang tuwid ng likod ko, na ako mismo natatawa sa sarili ko. Nagdala ng maligamgam na tubig si Tita Alice. Sabi ni Basti, hindi ka raw pwedeng uminom ng matapang na tsaa, kaya tubig na lang ang hinanda ko. Medyo nagulat ako. Salamat po, Tita. Maya-maya, diretsyong nagtanong si Tito Winston. Tito Winston, may tatanungin sana. Baka medyo hindi magandang pakinggan. Huwag mong isiping hinuhusgahan kita. Alam ko na ang itatanong niya. Sige po, Tito. Tiningnan niya ang anak niya saka bumaling sa akin. Sabi ni Basti, tugma raw ang oras. Pero pagkapanganak, may balak ba kayong magpa-DNA test para makasigurado? Kumunot ng konti ang noo ni Basti. Pa, tinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Okay lang, tiningnan ko si Tito Winston. Gusto ko rin pong magpa-test pagkapanganak. Hindi ko po nakikitang nakakainsulto yung tanong niyo. Mukhang nakahinga ng maluwag si Tito Winston. Nagtatanong ako hindi dahil sa tingin ko nanloloko ka. Kung malinaw ang lahat mula sa simula, mas mabuti para sa ating matatanda at para na rin sa bata, walang masasaktan. Tumango ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pagkakatulad kami ng lalaking ito. Ayaw niya rin ng puro assumption lang. Ako rin. Ang lunch ng araw na iyon ay hindi magarbo. Nagluto si Tita Alice ng adobong tulingan, pinakbet, adobong kangkong, at isang bandehadong pritong liempo. Nakita ko ang mga pagkain sa mesa, at bigla kong naalala si Mama. Dati, tuwing mabilis maubos ang benta niyang tapsilog, madalas din siyang bumili ng isda para i-adobo. Kukuha sana ng isda si Tita Alice para sa akin pero bigla siyang huminto. Ay nakalimutan kong magtanong. Pwede ka bang kumain ng tulingan? Tumawa ako. Opo, Tita. Binawi niya ang kutsara niya. Kung ganon, ikaw na ang kumuha. Kapag ako ang laging naglalagay sa plato mo, baka isipin mong pinipilit kitang kumain. Nakaupo sa tapat si Basti, nakatingin sa ina niya. Mas magaling pa si Mama sa akin. Tiningnan siya ng masama ni Tita Alice. Bakit? May ginawa ka ba? Sumagot ako ng kaswal. Nagpadala po siya ng groceries para sa isang buong linggo at iniwan sa pinto ng inuupahan ko. Lumingon si Tita Alice sa anak niya. Kaya naman pala pinagalitan. Tinitigan ako ni Basti na parang trinayder siya ng kaalyado niya. Nakayuko ako sa plato ng kanin, sinusubukang itago ang ngiti. Gumaan ang paligid. Pero pagkatapos kumain, biglang nagsalita si Tita Alice. Isipin mo na lang na ordinaryong lunch ito. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa inyong dalawa sa hinaharap. Hindi ko rin kayo pipilitin. Nag-angat ako ng paningin. Nagpatuloy siya, pero kung totoo ngang si Basti ang ama ng bata, hindi pwedeng magkunwari ang pamilya namin na wala kaming apo. Napahigpit ng bahagya ang hawak ko sa kutsara at tinidor. Naiintindihan ko po. Wala nang sinabi si Tito Winston. Tumango lang. Umuwi ako na may kakaibang pakiramdam. Hindi buong kaluwagan, pero hindi rin iyon parang audition ng manugang na inakala ko noon. Ang totoong problema ay lumitaw sa sumunod na linggo. Nasa 34 na linggo na ang pagbubuntis ko. Pauwi ako noon galing trabaho. Pag-akyat ko pa lang ng second floor, ang lakas na ng kabog ng puso ko. Sa huling baitang, biglang nagdilim ang paningin ko at napilitan akong umupo sa hagdan. Nakita ako ng landlady at patakbong lumapit ng tarantang-taranta. Diyos ko, Kat, bakit? Nahihilo lang po ba? Ang laki na ng tiyan mo, umaakyat baba ka pa ng 3 palapag araw-araw. Ako ang kinikilabutan sa'yo eh. Nang gabing iyon, kinwento ko ang nangyari kay Dr. Sylvia sa pamamagitan ng tawag. Prangka niyang sinabi, wala ka namang acute danger signs, pero nasa 3rd trimester ka na. Limitahan mo ang pag-akyat sa hagdan at mas maganda kung may makakasama ka. Kung mag-isa ka tapos nahilo at nahulog, yun ang delikado. Narinig ni Basti ang kwento at nagtanong, tapos, anong plano mo? Sumagot ako, hindi ko pa alam. Hindi niya sinabing, lumipat ka na lang sa bahay ko. Ngunit kinabukasan ng gabi, tumawag si Tita Alice. Kat, may itatanong sana si Tita. Kung hindi ka komportable, tanggihan mo na lang. Sige po, Tita. Ano po yon?
Paano kaya kung ngayong huling mga linggo, pansamantala kang tumira dito sa bahay? Natahimik ako agad. Nagmamadaling nagdagdag si Tita Alice. Hindi para maging manugang. Sinasabi ko na para malinaw. Tumawa ako ng pilit. Kapag ganyan po ang sinasabi niyo, mas lalo po akong nakonsensya. Anong nakakakonsensya doon? Bakante ang kwarto sa first floor. Hindi mo na kailangang umakyat ng hagdan. Kung may mangyari man, may tatawag ng taxi o maghahatid sa'yo sa ospital. Tumanggi pa rin ako. Kaya ko po ang sarili ko, tita. Hindi niya ako pinilit. 2 araw ang lumipas. Nahilo na naman ako. Sa pagkakataong ito, habang naliligo, napaupo ako sa sahig ng banyo sa loob ng halos 10 minuto bago ako nakatayo. Nang marinig ito ni Mia, nagalit siya. Iyan ang sinasabi mong kaya mo sarili mo? Kat, manipis lang ang linya sa pagitan ng matapang at matigas ang ulo. Alam kong tama siya, pero ang paglipat sa bahay ni Basti ay sobrang ibang-iba sa simpleng sabay na pagkain ng lunch. Tinawagan ko si Tita Alice. Tita, nakilala niya agad ang boses ko. Oo, Kat? Huminga ako ng malalim. Kung open pa po yung offer niyo noong nakaraan, pwede po bang makitira muna ako pansamantala? Sumagot lang siya ng, oo, kahit kailan pwede kang pumunta. Agad kong dinagdag. Pero gusto ko po sanang linawin ang ilang bagay. Lilipat po ako dahil sa health reasons. Hindi pa po ako manugang tita, tama. Ayoko po sanang may gagamit sa pagtira ko doon para pag-usapan ng kasal. Sige. At tungkol po sa baby, gusto ko pong magkaroon ng parehong karapatang magsalita tulad ng dati. Natahimik sandali si Tita Alice, tapos sumagot ng dahan-dahan. Huwag kang mag-alala, Kat. Pupunta ka rito para makapanganak ng ligtas, hindi para magbayad ng kahit anong utang sa pamilya namin. Nakaupo ako malapit sa bintana, nakatingin sa maliit na eskinita sa ibaba. Ewan ko kung bakit, pero nabulunan ako sa salitang iyon. Buong buhay ko, natatakot akong tumanggap ng kahit ano sa iba dahil baka maningil sila pagkatapos. Ngayon, hindi pa rin ako lubos na naniniwalang walang sisingilin, pero nagdesisyon akong subukan. Makalipas ang 3 araw, nag-impake ako ng maliit na maleta. Binuhat ito ni Basti pababa ng hagdan habang dahan-dahan akong sumusunod. Pagdating sa may pinto, lumingon siya at nagtanong, "Nabibigatan ka bang iwan tong lugar na to?" Tiningnan ko ang kwartong tinirhan ko ng higit sa 2 taon. Oo, bakit aalis ka pa rin? Inilagay ko ang kamay ko sa tiyan ko. Dahil minsan, ang alam mong natatakot ka pero humahakbang ka pa rin, pwede rin namang tawaging katapangan yon. Walang sinabi si Basti. Binuhat lang pababa ang maleta sa isa pang baitang. Sumunod ako. Lumalabas mula sa kwartong inakala kong kapag kinandado ko ng maigi, hindi na ako masasaktan ng buhay. Ang mga unang araw sa bahay ni Tita Alice ay napakapayapa kaya pati ako naninibago. Nasa first floor ang kwarto ko. Nakaharap ang bintana nito sa maliit na hardin na may nakatanim na bougainvillea. Tinupad ni Tita Alice ang mga pangako niya. Hindi niya binubuksan ang pinto ko basta-basta, hindi nagtatanong kung saan ako pupunta, at hindi niya ginagawang kompetisyon ang pagkain para lang patunayan kung sinong buntis ang pinaka-naaalagaan. Unang umaga, nakatayo siya sa labas ng pinto ko. Kat, nagluto ako ng arroz caldo. Gusto mo? Nagsusuklay ako noon. Nang marinig yon, natawa ako. Tita, kahit ano pong lutuin niyo ayos lang. Hindi po ako mapili. Sumagot siya, kung hindi ako magtatanong. Baka sabihin ni Basti nagdedesisyon na naman ako para sa iba. Tamang-tama pababa si Basti ng hagdan. Ma, kung aware na kayo huwag niyo nang isisi sa anak. Sinamaan siya ng tingin ni Tita Alice. Manahimik ka. Ang taong nag-order ng pagkain para sa isang buong linggo, nang walang paalam, walang karapatang magsalita. Natawa ako ng mahina. Tiningnan ako ni Basti na parang nanlulumo. Tingin ko masyado mo na tong naikwento. Ang magandang kwento, dapat ibahagi. Hindi na naging masyadong nakaka-awkward sa bahay. Dahil sa ganoong mga pag-uusap, nanatiling tahimik si Tito Winston. Maaga siyang umaalis. Gabi na kong umuwi. Alam ko na ang Prime Medical Solutions, ang kumpanyang itinayo niya, ay nagdi-distribute ng medical equipments at health supplies. Pero hindi ako nagtanong ng mas malalim. Naisip ko kasi na walang kinalaman ang negosyo ng iba sa akin. Hanggang noong Sabado ng tanghali, nagluto ng adobong tulingan, kangkong, at pinakbet si Tita Alice. Kakatapos ko lang tumulong mag-ayos ng mga plato sa mesa nang marinig ko ang tawag ng isang babae mula sa labas ng gate.
Alice, nandyan ka ba? Umangat ang ulo ni Tita Alice. Pasok ka. Isang babaeng nasa 50s ang pumasok. Bihis na bihis siya, maayos ang buhok, at may maliit na kwintas na perlas. Hindi naman siya yung tipong nagyayabang, pero makikita mong sanay siyang pumunta sa mga lugar na mas magarbo kaysa sa kusinang amoy ulam. Pinakilala siya ni Tita Alice. Ito si Tita Dina. Kaibigan ko. Tumayo ako. Magandang tanghali po, Tita. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Tumagal ang tingin sa malaki kong tiyan. Ikaw si Kat, di ba? Medyo nagulat ako. Opo, Tita. Ngumiti si Tita Dina. Narinig ko na ang kwento mo mula kay Alice. Ewan ko ba, pero hindi ako komportable sa sinabi niya. Inilapit ni Tita Alice ang upuan. Upo na, sabay-sabay na tayong kumain. Dahil oras na ng tanghalian, hindi tumanggi si Tita Dina. Habang kumakain, napunta saglit sa kalusugan ko ang usapan, tapos lumipat sa negosyo ni Tito Winston. Nalaman ko na asawa pala ni Tita Dina si Tito Sonny, ang may-ari ng Golden Horizon Group. Mahigit 20 taon nang magkaibigan ang dalawang pamilya. Sinabi ni Tito Winston na pinag-iisipan ng Prime Medical Solutions na bilhin ang 18% shares ng Golden Horizon pero kailangan muna dumaan sa mahigpit na due diligence. Ngumiti si Tita Dina. Itong si Winston napaka-meticulous talaga. 20 taon na tayong nag-operate pero chine-check pa rin ang mga dokumento na parang kahapon lang tayo nagkakilala. Kalmadong sumagot si Tito Winston. Kaibigan ng kaibigan. Ang pera ng kumpanya ay pera ng kumpanya. Nakita ko, habang kumakain ako, na nag-iba ang tingin ni Tita Dina kahit sandali lang. Kung hindi ka nakaharap, siguro hindi mo mapapansin. Maya-maya, lumingon siya sa akin. Kat, accountant ka di ba? Opo, Tita. General accountant po sa Pacific Logistics. Kung ganun naiintindihan mo, sabi niya. Sa malalaking negosyo, minsan hindi pwedeng masyadong mahigpit sa maliliit na detalye. Ngumiti ako. Ordinaryong empleyado lang po ako, Tita. Pero sa accounting depth namin, kapag hindi po kami naging mahigpit sa maliliit na detalye, sa katapusan ng buwan kami po unang papatawag. Natawa si Tita Alice. May point ang batang to. Nakangiti rin si Tita Dina, pero medyo pilit. Bigla siyang nagtanong, naikwento na ba ni Basti si Amelia sa'yo? Natigilan ako. Sino po si Amelia, Tita? Binaba ni Basti, na umiinom noon, ang kanyang baso. Tita Dina, ikinaway niya ang kamay niya. Okay lang yan, maaga't huli malalaman din naman ng lahat. Tiningnan ni Tita Alice ang kaibigan. Dina, kung magsasalita ka wag namang ganyan. Humarap sa akin si Tita Dina. Si Amelia ang anak ko. Mas bata siya sa'yo ng 1 taon. Kababata ni Basti. Sabay silang lumaki. Dati palaging nagbibiruan. Yung dalawang pamilya na ipagkakasundo sila balang araw. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Agad na nagsalita si Basti. Biruan lang po ng mga magulang yon. Hindi naging kami ni Amelia. Ngumiti si Tita Dina. Hindi pa nagiging kayo kaya nga sinusubukan pa lang eh. Noon naman sa mga magulang natin, wala namang nag-boyfriend-girlfriend ng 3,004 na taon tulad ngayon. Binaba ni Tita Alice ang mangkok niya. Dina. Hindi malakas ang boses niya, pero sapat para mapatahimik ang mesa. Luma na yang kwentong yan. Walang kahit ano sa pagitan ni Basti at Amelia, kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Nag-iba ang mukha ni Tita Dina. Hindi ko naman sinasabing mayroon. E di tapusin na. Nakayuko lang ako sa kanin ko. Sa utak ko, umaandar na ang sunod-sunod na mga iniisip na hindi ko mapigilan. 2 pamilya, 20 taong magkaibigan, magiging partner pa sa negosyo. Ang anak na lalaki dito, ang anak na babae doon. Kung magpapakasal sila, perpekto, hindi na kailangan magpaliwanag. Tapos heto ako, isang babaeng bigla na lang sumulpot na 8 buwang buntis. Tiningnan ako ni Tita Dina, sa kamalumanay na nagsalita na parang nagpapayo. Mag-focus ka na lang sa pagpapalakas ng katawan mo. Hayaan mo na lang ang mga matatanda na ayusin ang mga bagay sa hinaharap. Hindi pa ako nakakasagot. Nagsalita na si Tita Alice. Hindi. Lumingon si Tita Dina. Sabi ni Tita Alice, ang hinaharap ni Basti. Si Basti ang mag-aayos. Ang hinaharap ni Kat. Si Kat ang bahala. Tayong matatanda huwag nang umangkin ng trabahong hindi naman pinapagawa sa atin. Ngumiti si Basti habang nakayuko. Ako naman, muntik na ring matawa dahil sa huling sinabi na yon, pero si Tita Dina, hindi.
Tinitigan niya ako ng ilang segundo bago kinuha ang kanyang mga chopsticks o kutsara. Umuwi siya ng hapong iyon, pero naiwan sa utak ko ang pangalang Amelia. Nang gabing iyon, kukuha sana ako ng tubig nang marinig ko sina Tito Winston at Basti na nag-uusap sa study room. Wala akong balak makinig. Pero pagdaan ko narinig kong sinabi ni Tito Winston, kailangan mong maintindihan, hindi simple ang relasyon namin sa pamilya ni na Sonny. 20 taon na kaming magka-partner sa negosyo. Sumagot si Basti. Naiintindihan ko ang negosyo pa. Pero huwag niyo na isama ang usapan kung sino ang papakasalan ko. Hindi naman kita ibinebenta para sa business deal. Pero gusto ko pa rin sana ay consider mo si Amelia. Nakatayo akong nanigas sa pasilyo. Nagpatuloy si Tito Winston. Sinasabi ko lang, dati umaasa kami na mangyayari yon. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Pero nasa importanteng yugto ang deal na to. Huwag sana magdulot ng away sa pamilya dahil lang dito. Hindi na ako nakinig pa. Bumalik ako sa kwarto. Sa loob ng isip ko, iisa lang ang malinaw. Si Basti ay may nakalaan ng lugar sa buhay niya. Isang babae na ka-level niya. 2 pamilyang nagkakaintindihan, 2 kumpanya na may magkaugnay na interes. Samantalang ako, parang batong nahulog sa riles ng tren. Nang gabing yon, nag-text si Basti. Tulog ka na? Nakita ko pero hindi ako nag-reply. Pasado 11:00, nauhaw ako kaya lumabas ako ng kwarto. Nakabukas pa ang ilaw sa dulo ng pasilyo. Paghakbang ko, narinig ko ang boses ni Tita Dina mula sa likod bahay. Baka bumalik siya para magbigay ng kung ano kay Tita Alice. Mahina ang boses niya, pero dahil tahimik, rinig na rinig. Kailangan ko lang malaman, yung schedule ng check-up ng batang yon. Ganun ba kahirap yon? Huminto ako. Hindi ko marinig ang kausap niya. Nagsalita ulit si Tita Dina. Huwag niyo nang palakihin. Kailangan ko lang ng impormasyon. Walang kailangang makaalam. Nanlamig ang likod ko. Nakatayo ako sa likod ng pinto. Ang mga kamay ko ay kusa ng nakahawak sa tiyan ko. Sa unang pagkakataon mula nang tumira ako rito, naramdaman kong may nagbabantay sa buhay ko mula sa isang lugar na hindi ko nakikita. 2 araw pagkatapos ko marinig ng hindi sinasadya ang tawag na iyon, hindi ko iyon kinuwento kay Basti. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil hindi ko alam kung gaano ito katotoo. Yung schedule ng batang yon, baka ako yon, baka iba rin. Kung gagawa ako ng konklusyon at manggugulo, magmumukha akong mapaghinalang tao, eksaktong ugali na pinakaayaw ko sa sarili ko. Ngunit simula noon, tuwing nagri-ring ang telepono, mas matagal kong tinititigan ang screen. Tuwing nandyan si Tita Dina, pinakikinggan kong mabuti ang mga sinasabi niya. Napansin ni Basti na iba ako. Isang gabi sa hapag, nagtanong siya. May problema ba? Bakit mo natanong? Nitong mga nakaraang araw, para kang investigador. Baka akala mo may lason tong sabaw. Tiningnan ko siya. Masyadong malayo ang imahinasyon mo. Kung ganon, mabuti. Hindi na siya nagtanong pa, kaya lalo akong na-insecure. Kapag madami siyang tanong, sinasabi kong kinokontrol niya ako. Kapag binibigyan niya ako ng space, iisipin ko namang wala siyang paki. Ang tao nga naman, mas magaling pahirapan ng sarili kaysa sa iba. Lumipas ang ilang araw, opisyal nang lumitaw si Amelia sa harapan ko. Linggo ng hapon noon, naghihimay ng gulay si Tita Alice sa labas nang may huminto na sasakyan. Isang babaeng naka-white polo at dark pants ang pumasok bitbit ang maliit na maleta. Matangkad siya, hanggang balikat ang buhok. Maliwalas ang mukha pero hindi makapal ang makeup. Pagkakita kay Tita Alice, ngumiti siya. Tita Alice, napatayo sa tuwa si Tita Alice. Amelia, kailan ka pa dumating? 1 oras pa lang po nakakalipas. Pinadaan muna ko ni Mama para bumati sa inyo ni Tito. Nakaupo ako sa sala, nagbabasa ng libro. Nang marinig ko yon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi na kailangan ipakilala, alam ko na kung sino ang babaeng iyon. Pumasok si Amelia, nakatingin sa akin ang mga mata niya. Iniisip ko na noon na baka may pag-irap, mapanghusgang tingin, o kahit pagkagulat man lang. Ngunit, ngumiti lang si Amelia. Ate Kat, di ba? Natigilan ako sandali, oo. Ibinaba niya ang bag niya. Ako si Amelia. Alam ko, sabi ko. Pero idinagdag ko rin. Narinig ko na ang pangalan mo. Ngumiti si Amelia. Ako rin po. Napaka-alerto ko tuloy. Baka napansin niya. Umupo si Amelia, nagsali ng tubig, tapos nagsalita ng napaka-normal. Ate, huwag kang magkakamali ah. Narinig ko yung kwento kay Tita Alice. Kung kay Mama kasi, minsan dinadagdagan niya.
Narinig ito ni Tita Alice mula sa labas. Batang to! Kadarating lang sinisiraan na agad ang nanay niya. Tumawa ng malakas si Amelia. Fact naman po yung sinasabi ko. Tita, saktong pababa si Basti. Pagkakita ni Amelia, tumawag siya, Kuya Basti. Kalmado lang si Basti. Nandito ka na pala. Oo. Buhay ka pa pala? Oo. Tinitigan siya ni Basti. Buhay ako, na-disappoint ka? Hindi naman. Akala ko lang nakakatanda agad ang pagiging OB. Para silang magkapatid na matagal nang magkakilala. Wala man lang bakas ng dalawang nagkagustuhan dati. Nakaupo ako sa gilid at parami ng parami ang nararamdaman kong kakatawan sa sarili ko. Ilang araw kong inisip ang lahat ng masasamang senaryo. I-interrogate siya ni Amelia. Titingnan ako na parang inagawan ng pwesto. Sa huli, heto ang dumating at tinawag pa akong ate. Maya-maya, pumasok na sa kusina si Tita Alice para magluto ng hapunan. May kailangang kausapin sa telepono si Basti tungkol sa trabaho. Sa sala, naiwan kami ni Amelia. Tiningnan niya ako ng ilang segundo tapos biglang nagsalita. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ako kalaban. Muntik na akong mabulunan sa tubig. Wala naman akong sinasabi. Wala nga po, pero yung mukha niyo kanina pagpasok ko, nalinawanag ko na lahat. Medyo nahiya ako. Ngumiti si Amelia. Hindi naging kami ni Kuya Basti. Pero umasa talaga yung mga pamilya namin. Oo, sumandal si Amelia sa upuan. Noong bata pa kami, lagi nilang sinasabing, kayo na lang magpakasal para masaya. Paglaki namin, naging suggestion na. Hindi ko lang magets kung bakit porket magkaibigan ng pamilya, dapat may magpakasal pa para maging kumpleto. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy si Amelia. Kung kailangan kong pakasalan ng isang tao para lang gumanda ang takbo ng kumpanya namin, pakiramdam ko para lang akong attachment sa kontrata. Tumawa na ako ng totoo. Nasabi mo na, yan sa mama mo? Opo. Ang reaksyon? 3 araw hindi niya ako kinausap. Hindi ko na napigilang humalakhak. Tiningnan ako ni Amelia. Oh, di ba? Mas takot pa akong madamay sa usapang to kaysa sa inyo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagtanggal ng isang buhol sa puso ko. Saan ka nagtatrabaho? Tanong ko. Dati, nasa legal at risk management ako sa Manila. Ngayon bumalik ako dito ng ilang buwan para tumulong sa pag-check ng mga documents sa kumpanya. Golden Horizon. Ah, ganun ba? Nag-alangan si Amelia bago dinagdag. Nagkataon lang na medyo komplikado yung problema ngayon. Tiningnan ko siya. Anong problema? Hindi ko po pwedeng sabihin ang details. Internal po kasi. Tumango ako agad. Hindi kailangan. Nakahinga siya ng maluwag. Kaya lang, bago yung due diligence ng Prime Medical Solutions, kailangan i-review ng kumpanya namin ang ilang lumang transactions. May mga bayad sa serbisyo na kumpleto ang dokumento, pero hindi sapat ang proof of implementation. Serbisyo para saan? Transportasyon mula sa third party? Market consultation? Brokerage? Hindi na ako masyadong nag-isip. Kahit anong kumpanya naman ay may kulang-kulang na dokumento. Hindi na rin nagpaliwanag pa si Amelia. Nang gabing iyon, nag-dinner ang dalawang pamilya. Dumating sina Tito Sonny at Tita Dina. Napansin kong sobrang saya ni Tita Dina na nakitang magkatabi sina Amelia at Basti. Sa gitna ng pagkain, nagbiro siya. Dati lagi naming sinasabi ni Alice na kapag nagsama tong dalawa, hindi na kami kailangang humanap ng balae. Binaba ni Amelia ang kutsara niya. Ma, ngumiti si Tita Dina. Nag-uusap lang naman tungkol sa nakaraan si Mama. Kwento ng nakaraan na kung ungkatin mo, linggo-linggo nagiging kasalukuyan na. Naging matensyon bigla. Nagsalita si Tito Sonny. Amelia, umayos ka ng kausap sa mama mo. Lumingon si Amelia. Maayos po akong nakikipag-usap. Pero buhay ko to. Gusto ko malinaw. Tapos tumingin siya ng diretso kay Tita Dina. Ma, kung gusto mong maging balae si Tita Alice, kailangan mo muna tanungin kung nagmamahalan ba kaming dalawa. Namula ang mukha ni Tita Dina. Bakit ganyan ka magsalita? Kalmado si Amelia. Ayoko lang makarinig si Ate Kat ng usapan na para bang naging kami ni Kuya Basti dati. Hindi ko inaasahan na babanggitin niya pangalan ko. Lumingon sa akin si Tita Dina, nag-iba ang tingin. Ngumiti siya, pero mas malamig kaysa noon. Nakakapagtaka din, no? May mga taong minsan lang lumitaw pero kaya nilang guluhin ang plano ng maraming tao. Tumahimik ang buong lamesa. Binaba ni Basti ang tinidor niya. Tita Dina, hinawakan ko ang kamay niya sa ilalim ng mesa.
Sa pagkakataong ito, ayokong siya ang magsasalita para sa akin. Tinitigan ko si Tita Dina. Hindi ko po pinili ang araw kung kailan may mangyayari sa buhay ko, tita. Tinaas niya ang kilay niya. Nagpatuloy ako sa normal na boses. Pero kung ang isang plano po ay kayang wasakin ng isang taong hindi inaasahan, siguro mula pa lang sa umpisa, hindi na talaga matibay yung plano na yon. Tumikhim ng mahina si Tita Alice. Si Tito Sonny ay nakayuko lang sa plato niya. Tiningnan ako ni Amelia. Medyo nagniningning ang mga mata. Hindi sumagot si Tita Dina. Uminom na lang siya ng tubig. Nakayuko rin ako at nagpatuloy kumain. Mabilis pa rin ang kabog ng puso ko. Malamig pa rin ang kamay ko sa ilalim ng lamesa. Pero sa unang pagkakataon na nakaharap ko ang mga salitang nakakasakit, hindi ako tumayo at umalis. Nanatili ako. Naalala ko ang sabi ni Mama dati. Ang tuwid na puno, hindi takot mamatay ng nakatayo. Dati akala ko ang pagiging malakas ay ang paglayo sa mga lugar na pwedeng makapanakit sa akin. Naisip ko ngayon, minsan ang pagiging malakas ay ang pag-alam mo na wala kang ginawang mali, kaya hindi mo kailangang ibigay ang pwesto mo sa iba dahil lang gusto nilang iparamdam na kalabisan ka. Pagkatapos ng hapunan na iyon, medyo naging malapit kami ni Amelia. Hindi naman sobrang close, pero hindi ko na siya pinaghihinalaan. Minsan nagbiro pa ako. Nasa legal department ka pero ang prangka mo magsalita. Hindi ba natatakot ang mga kliyente mo? Tumawa siya. Legal department po, hindi insurance. Kung may problema, pag-usapan ng malinaw. Kaysa ngumiti-ngiti sa harap tapos magdedemandahan pala sa likod. Natawa rin ako. Nasa ika. 25 linggo na ako. Sobrang bigat na ng katawan ko. Mabagal na akong maglakad. Hindi na rin makatulog ng maayos. Tuwing gabi, sipang ng sipa ang baby ko. Kaya kailangan kong gumising para himasin ang tiyan ko. Isang hapon, bumisita si Tita Dina. Nasa kusina si Tita Alice. Habang ako nakaupo sa sala chinecheck ang trabaho sa laptop, tiningnan ako ni Tita Dina at nagtanong, "Bumuti na ba? Yung anemia mo nitong mga nakaraang araw?" Biglang huminto ang mga daliri ko sa keyboard. Inangat ko ang ulo ko. "Tita, may tinatanong po kayo?" Medyo nagulat siya, pero ngumiti ulit. "Oo. Narinig kong anemic ka. Normal lang yan sa buntis." Tinitigan ko siya. "Tita, kanino niyo po narinig?" "Baka kay Alice." Sakto namang lumabas si Tita Alice, hawak pa ang basahan. "Anong pinag-uusapan niyo?" Lumingon si Tita Dina. "Kinakamusta ko lang yung anemia ni Kat." Kumunot ang noo ni Tita Alice. Hindi ko nga alam kung ano ang reading niya eh. Nanlamig ang likod ko. Tumawa ng pilit si Tita Dina. Baka mali lang ako nang natandaan. Baka kay Basti ko narinig kahapon." Hindi na ako sumagot. Kinagabihan, tinanong ko si Basti. "Kinwento mo ba kay Tita Dina yung tungkol sa anemia ko?" Nagsasalin siya ng tubig noon at agad na humarap. "Hindi. Kahit kay Amelia, hindi. Sa parents mo, ang alam lang ni Mama kailangan kong pakainin ka ng maayos. Pero yung exact number hindi ko sinabi." Tinitigan ko siya. Binaba ni Basti ang baso niya. "Anong sinabi ni Tita Dina?" Kinwento ko sa kanya. Natahimik siya. Nagtanong ako, "Anong iniisip mo? Baka may iba siyang napagtanungan." Pero huwag tayong manghula. Medyo nagulat ako. Hindi siya gumawa ng mabilis na conclusion. "Kung gusto mo, paimbestigahan natin ng formal." Tiningnan niya ako at inikorek ang sarili. "Ibig kong sabihin, ikaw ang magpaimbestiga. Tutulungan kita kung kailangan mo." Tumango ako. 3 araw ang lumipas, mas lalong naging komplikado ang sitwasyon. Umaga noon, habang nag-aalmusal ako, tumawag si Tita Dina kay Tita Alice. Rinig ko ng bahagya. Sa huli, tinanong ni Tita Dina, "Bukas ulit check-up ni Kat, di ba Alice?" Napatingin agad ako kay Tita Alice, tumingin din siya sa akin. Matapos ibaba, nagtanong siya, "May check-up ka ba bukas?" "Opo, hindi ko po nasabi sa inyo. Kay Basti lang tsaka sa ospital." Napaupo si Tita Alice. Hindi na ito coincidence. Tinawagan ko agad si Basti. Pagkatapos makinig, sabi niya, "Wag mo munang tawagan at tanungin si Tita Dina." "Bakit? Kung totoo ngang may data leak, malalaman nilang naghihinala na tayo." Nagtanong ako, "Pwede mo bang i-check kung sino ang nagbubukas ng record ko?" Natahimik si Basti. "Pwede. May access history yung system. Pero hindi ko dapat gamitin ang pagiging doktor ko para i-check yon privately." Kumunot ang noo ko. Kahit pumayag ka pa, hindi pa rin tama.
Ospital ang dapat humawak nito ayon sa proseso. Kumalma ako doon. Hindi ginagamit ni Basti ang propesyon niya para magbukas ng kahit anong pinto. Hapong yon. Pumunta agad ako sa complaint department ng ospital. Ipinaliwanag ko ng malinaw ang dalawang insidente. Nagtanong ang in-charge, "May patunay po ba kayo na nakuha ng tao ang impormasyon sa ospital?" Sumagot ako ng tapat, "Wala pa po. Gusto ko lang po paimbestigahan kung may nag-access sa record ko nang walang tamang dahilan." Kinuha nila ang details ko, hiningi ang ID, at pinaliwanag ang proseso. Hindi ako nagwala, hindi ako nag-post sa social media, hindi ako nanuro ng kahit sino. Pero sa unang pagkakataon, aktibo kong pinrotektahan ang boundary na dati ay tinatakbuhan ko lang kapag nilabag. Habang hinihintay yon, nagsimulang kumalat ang tsismis. May bisita si Tita Alice na nagbiro. Narinig ko buntis pala. Yung bata, tamang-tama sa mabuting balita ng pamilya niyo at Nina Sonny. Nasa sala ako noon. Binaba ni Tita Alice ang tsaa niya. Anong mabuting balita? Ngumiti yung babae, sina Basti at Amelia. Pinutol siya ni Tita Alice. Walang ganyang usapan. Tingin ko bago kami magplano niyan kailangan muna namin ang pahintulot ng mga bata. Tsaka, buntis si Kat. Huwag makinig sa isang salita tapos gagamitin pa para pagbiruan. Medyo napahiya yung babae. Narinig ko lang naman sa iba. Sumagot si Tita Alice ng napakakalmado. Kung yung narinig sa iba e pinagkalat natin, nagiging sarili na nating salita yon. Nabulunan ako nang marinig ko yon mula sa loob. Hindi niya ako tinawag na manugang, hindi rin niya sinabing tama ako. Hindi lang niya hinayaan ang ibang tao na gamiting biro ang kwento ng buhay ko. Nang gabing yon, kinuwento ko yon kay Amelia. Natahimik siya bago sinabing, "Hindi naman ganyan si Mama dati. Anong ibig mong sabihin?" Sumandal si Amelia. "Noong bata pa ako, mahirap lang ang pamilya sa mother's side ko. Nalugi si Lolo kaya nabenta yung bahay para pambayad utang. Minsan, kinailangan pang lumipat ng school ni Mama kasi walang pang tuition." Medyo nagulat ako. Nagpatuloy si Amelia. Pagkatapos nila magpakasal ni Papa, nagsimula sila mula sa wala. Takot na takot si Mama na maghirap. Takot siyang mawalan ng pera, koneksyon, posisyon. Gusto niya hawak niya lahat. Kaya ba gusto niyang magpakasal kayo ni Basti? Tingin ko isa yon sa mga dahilan. Tiningnan ni Amelia ang mga kamay niya. Pero hindi ko kayang tanggapin lahat ng ginagawa niya dahil lang naintindihan ko yung takot niya. Hindi agad ako sumagot. Sa isip ko, naging napakalinaw ng isang larawan. Parang wala kaming pinagkatulad ni Tita Dina. Siya nasa malaking bahay, mataas ang posisyon, laging kumpiyansa magsalita. Ako sanay na umaasa sa sarili, laging may handang exit plan. Pero sa loob-loob namin, pareho kaming biktima ng nakaraan. Takot akong maiwan, kaya inuunahan ko ng umalis. Si Tita Dina takot mawalan, kaya pilit niyang hinahawakan ang lahat. Pero ang takot ay nagpapaliwanag lang kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Hindi nito mababago ang tama at mali. Nang gabing iyon, tumawag ang ospital. Formal na nilang tinanggap ang reklamo ko at chinecheck na ang access history. May nahanap na po ba? Sa ngayon wala pa po kaming conclusion. Tatawagan na lang namin kayo kung may balita. Nagpasalamat ako. Nandun si Basti, pero hindi siya nagtanong. Ako na lang ang nagkwento. "Hayaan mo na silang gawin ang trabaho nila ayon sa proseso," sabi niya. "Hindi ka ba magtatanong sa mga kawork mo?" "Hindi. Hindi ka curious?" "Curious, oo. Pero ang pagiging curious ko ay hindi nagbibigay ng karapatan para alamin ang mga bagay na hindi ko dapat alamin." Hindi na ako nagsalita pa. Hinawakan ko ang tiyan ko. May mga taong gustong lumagpas sa boundary mo dahil tingin nila may karapatan sila. Mayroon ding mga tao na kahit sobrang lapit na sayo, alam pa rin kung kailan hihinto. Gabi ng May 30, bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Isang oras matapos ang hapunan, naramdaman kong sunod-sunod na humihigpit ang tiyan ko. Akala ko Braxton Hicks lang. Si Tita Alice na nagbabalat ng prutas ay nakita akong patayo-tayo. "Kat, masama ba pakiramdam mo?" "Medyo sumasakit lang po ang balakang ko, tita." Saktong pababa si Basti. Tiningnan niya ako. "Paano yung sakit?" Paikot-ikot. "Gaano kadalas?" Kumunot ang noo ko. "Huwag mong i-on yung doctor mode mo." Nilabas ni Basti ang phone niya. Naka-on yung panic mode ng soon-to-be tatay. Magbibiro pa sana ako pero dumating ang isa pang alon ng sakit. Napakapit ako sa upuan. Nawala ang ngiti ni Basti. Yumuko siya na kasing level ng mata ko. "Kat,
Ospital na tayo. Teka lang. Dahan-dahan lang. Okay lang ako. Hindi tayo manghuhula dito. Nakatayo na si Tita Alice bitbit ang hospital bag. Lumabas na rin si Tito Winston. Wala pang 10 minuto, nasa kotse na kami. Si Basti ang nagmamaneho, nasa likod kami ni Tita Alice. Malapit na sa ospital, nang lalong dumalas ang sakit. Kinagat ko ang labi ko. Narinig ni Basti ang paghinga ko. Masakit talaga, no? Nainis ako. Kung hindi masakit, bakit ako pupunta ng ospital? Natawa ng mahina si Tita Alice. Nakakagalit pa. Ibig sabihin may malay pa. Gusto ko rin sanang tumawa, pero sa konting galaw lang naluluha na ako sa sakit. Pagdating, dinala agad ako sa delivery room. Si Dr. Sylvia ang nag-asikaso. Nagda-dilate na, baka mamayang gabi o madaling araw ka na manganak. Nang marinig ko yon, bumilis ang puso ko. Nakatayo si Basti sa dulo ng kama. Hindi ikaw ang magpapaanak, di ba? Umiling siya. Sina Doktor. Sylvia ang in charge. Nandito ako bilang pamilya. Ngumiti si Dr. Sylvia. Kung ganon, dapat sumunod ngayon si Dr. Basti. Opo, Doc. Wala akong boses ngayon. Kahit masakit, nagawa ko pang matawa. Pero sa mga sumunod na oras, wala nang nakakatawa. Gusto ko na lang pumikit at sumuko. Si Basti ay nasa labas lang ng allowed area. Hindi nakikialam. Lumalapit lang siya kapag kailangan ko. Minsan, nahawakan ko siya sa pulso ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang mga kuko ko. Basti, nandito ako. Sabi ko nang nahihirapan. Kung balang araw maramdaman mong nakakapagod, na, to ang pamilya mo, si Tita Dina, paano kung sumuko ka na rin? Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala. Inilapit niya ang upuan at hinayaang hawakan ko siya. Sasabihin ko sa'yo. Tapos? Tapos hahanap tayo ng solusyon. Lumunok ako. Hindi ka aalis? Umiling siya. Ang pagod. Hindi nangangahulog ang pagkawalakat. Umiyak ako. Naalala ko ang tatay ko. Inisip ko noon baka sobrang napagod lang siya kaya umalis. Kung sinabi lang sana niya, baka nag-away sila ni mama. Pero hindi lalaki ang 7 taong gulang na batang babae na nagtatanong kung bakit biglang naglaho ang tatay na kasabay pa niyang mag-dinner kahapon. Tandaan mo yang sinabi mo, sabi ko sa kanya. Natatandaan ko. Bandang madaling araw ng May 31, narinig ko ang unang iyak. Sobrang pagod ko kaya hindi ko na alam kung umiiyak ako o tumatawa. Baby girl po, sabi ni Dr. Sylvia. Pula, maliit ang mukha. Anak ko to, Doc, sabi ko. Tumawa si Doktor. Sylvia, alangan namang kanino. Si Basti, na araw-araw nakakakita ng mga sanggol, ay nanigas lang sa pwesto. Daddy, ilapit niyo ang kamay niyo, sabi ng nurse. Dahan-dahang inilahad ni Basti ang kamay niya. Hinawakan ni Althea ang isa sa mga daliri niya. Nakita ko ang isang lalaking ngumingiti habang namumula ang mga mata sa sobrang awkward. Doktor ka pero makatingin ka sa sanggol parang alien. Biro ko. Iba pag anak ng iba. Dito nangangatal ako, sagot niya. Ngumiti ako, tapos nakatulog. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa na kami ng DNA test. Nang lumabas ang resulta, binigay niya sa akin. Ikaw ang magbukas. Takot ka ba? Doktor ka. Tao din naman ang doktor, sagot niya. Confirm. Ako na mismo ang nagbigay sa kanya. Tinitigan niya ng matagal ang papel, tapos tumingin sa anak niya. Hello anak, may confirmation letter na si Daddy para hindi na madeklara ng mama mo na patay na. Natawa ako ng malakas. Pagkatapos noon, pinarehistro namin ang birth certificate. Sa pangalan, nagkasundo kaming Althea dahil gusto ko ng pangalang parang payapa Althea anak ni Alcantara. Nang gabing yon, tinanong niya, Daddy na ako legally. Oo, kaya, wag ka mag-assume. Tatay ka ng anak ko, pero hindi ibig sabihin pumapayag na akong maging asawa mo. Tumango siya ng kalmado. Alam ko ang pagkakaiba niyan. Matagal din akong nag-aral. Tumawa ako, pero makalipas ang 3 linggo, may nag-text sa akin. Isang picture ng Life Stability Assistance Agreement. PHP 2.5 million. PHP 500,000 down payment. Sa dulo, may pirma ko. Nanlamig ang mga kamay ko. Kamukhang kamukha ko ang pirma kaya napatitig ako. Pero hindi ako pumirma ng ganoon. Tulog pa si Althea sa tabi ko. Kakarating lang ni Basti. Tiningnan niya agad. Saan to galing? Unknown number. Ikaw daw pumirma. Tiningnan ko siya.
Tingin mo sa akin, pumipirma, tapos nakakalimutan? Hindi naman ganon. Ni-zoom in ni Basti yung pirma. Kuha niya pati yung stroke sa letrang K. Tatawag ako. Kinuha ko pabalik ang phone ko. Tatawag kanino? Sino maghahanap? Wag muna, sabi ko. Gagawaan nila ako ng kwento. At gusto mong tumahimik na lang ako? Oo, kahit ngayong gabi lang. Kinabukasan, lumabas na ang issue. Nagkalat ang mga chat sa kaibigan ni na Tita Alice. Nagbayad ang mga alkantara para lang lumayo ang babaeng yan. 500K in advance. Malamang plinano. Yung pagbubuntis. Namula si Tita Alice sa galit. Si Tito Winston hindi sumigaw. Nagtanong lang siya sa akin. Kat, tatanungin kita para malinaw. Pumirma ka ba sa dokumentong ito? Hindi po. Wala rin akong natanggap na pera. Tumango si Tito Winston. Hindi rin ako pumirma o nag-utos na gumawa ng ganito. Tahimik si Basti, pero nakakatakot. Dumating si Amelia, hiningi yung picture ng pirma. Tiningnan niya, Ate Kat, madalas ganito pirma mo, pero kung titingnan ng mabuti, yung background sa pirma iba, baka galing sa ibang dokumento tapos tinanggal at nilagay dito. Nag-offer ng abogado si Tito Winston. Umiling ako. Hahanap po ako ng sarili ko. Hindi dahil hindi ako naniniwala, Tito. Pero dignidad ko po ito. Gusto kong itayo ang pangalan ko. Hinayaan ako ni Basti. Ang unang tinawagan ko ay si Mia. Naghanap siya ng abogado, si Attorney Vanji. Pinayuhan niya akong huwag munang mag-post sa social media. Tipunin natin ang ebidensya. Anong mga dokumento ang pinirmahan mo na pwede nilang kuhanan ng ganyang pirma? Naalala ko. Nag-file po ako ng reklamo sa ospital na may kumuha ng record ko. Tago mo yan, sabi ni Attorney Vanji. Kinagabihan, tinanong ako ni Basti, takot ka? Oo. Ba't ang kalmado mo? Kasi kapag tumakbo ako ngayon, sila ang magsusulat ng kwento ko para sa akin. Dati lagi akong naghahanap ng exit plan. Ngayon, ayokong lumaking maririnig ni Althea na kumuha ng pera ang mama niya para lang manahimik. 2 araw makalipas, tumawag si Amelia. Nag-verify daw ang kumpanya nila ng mga kontrata galing sa Pacific Logistics Corp. Tumawag ako kay Sir Bong. Pak, Budi. Sinabi niyang peke ang mga kontrata. Gawa-gawa lang na transactions, yung 17 million pesos, para lang pumasok sa approval limits. Ang lahat ay tinatakpan ni Tita Dina. Pumunta si Basti sa Cebu para sa isang medical conference. Kinabukasan, tinawagan ako ni Tita Dina. Nagkita kami sa isang cafe. Diretsahan niyang sinabi na iniisip na raw ni Tito Winston na ipagrenta ako ng apartment. Hindi raw, dahil itinataboy ako. Ang mga taong alam ang lugar nila, hindi na kailangang hintayin pang palayasin. Nasaktan ako. Tiningnan ko siya. Nagtanong tungkol sa 2.5 million na contract. Sabi niya wala siyang alam. Umalis ako ng nanginginig. Pag-uwi ko, iniisip kong magtanong, pero naalala ko ang sinabi niya. 4:04 a.m., nag-empake ako at dinala si Althea kay Mia. May iniwan akong sulat, hindi ako nagdahilan. Nang nasa kwarto na kami, nilagnat ng 38.2 si Althea. Dinala namin sa AR. Nakita ako ni Mia na nakatulala at sinumbatan. Ang mama mo, ginawa lahat para manatili. Ikaw, anting takot, tumatakbo agad. Pareho kayong hinayaan ng isang lalaki na diktahan ang buhay niyo. Paano kung hanapin siya ni Althea balang araw? Sasabihin mong umalis kayo dahil may isang babaeng nagsalita sa cafe? Natauhan ako. Tumawag si Basti. Pagkatapos malaman na okay na si Althea, pumunta siya sa lugar namin kinahapunan. Walang sigawan, walang sumbatan. Nag-offer si Basti ng 3 options. Una, titira kami ni Althea na kami lang, pero susuportahan niya. Pangalawa, kukunin niya rin si Althea part-time. Pangatlo, titira kami sa apartment na inuupahan niya. Hindi raw bilang mag-asawa, itatry lang namin. Kung hindi umubra, hindi pwedeng gamitin si Althea para ipilit. Pumayag ako, susubukan natin. Lumipat kami sa apartment. Gumawa kami ng crib. Nagtalo kami minsan sa mga gawaing bahay dahil puyat pareho. Pero na-realize namin, ang pamilya hindi naman yung walang away, kundi yung pagkatapos ng away, umuwi pa rin kayo para resolbahin yung problema. Naglabas si Amelia ng report sa kumpanya. Wala raw siyang pinagsisihan. Hindi daw dahilan ang pagmamahal sa nanay para pagtakpan ang katiwalian. Natuklasang may 25 milyon na utang si Tita Dina
na tinatakpan ng mga pekeng transaksyon yung pina-verify sa opisina ko. Pinatalsik siya sa kumpanya. Nakasuhan ang mga kasabwat kasama ang nag-leak ng data ko sa ospital. Ibinenta niya ang ari-arian niya para makabayad. Nagsorry sa akin si Tito Winston. Inaming nagkamali siyang nanahimik nang makita niya akong naiipit. Minsan, ang pananahimik mo habang nakikitang pinag-iisipan ng masama ang iba ay parang pagtulak mo na rin sa kanila. Ako rin po may mali, sabi ko. Dahil naging paranoid ako na itataboy niyo ako kaya umalis na agad ako. Pagkatapos ng maternity leave, bumalik ako sa trabaho. Kami ni Basti ay nagtutulungan para mag-alaga kay Althea. Sa unang birthday ni Althea, nagkainan kami sa bahay ni na Tita Alice. Nang gabing iyon pabalik, habang nagmamaneho si Basti, tinanong niya ako, "Takot ka pa ba na baka isang araw umalis ako?" Matagal ko siyang tinitigan. "Oo. Tingin mo ba mawawala na lang ang 20 kong taong sugat na parang walang nangyari? Anong pinagkaiba sa dati? Dati kapag takot ako, tumatakbo ako. Ngayon alam ko na ang takot ay takot lang. Hindi iyon patunay na may masamang mangyayari." Ngumiti siya. Tapos, "Kailan ang kasal?" Tumawa ako. "Ganyan ka ba mag-propose?" "Nagsa-survey lang. Hanggang sa araw na handa na akong pakasalan ka dahil gusto kitang maging asawa. Hindi dahil nakabuo tayo ng anak." Tumango siya. "Sige, maghihintay ako pero hindi ako titigil sa buhay, trabaho, at pagpalit ng diaper." Dati akala ko ang pagiging malakas ay ang hindi kailanganin ng iba. Ang paggawa ng boundaries ay hindi para harangan ang lahat, kundi para sabihin sa mga totoong gustong pumasok kung saan ang tamang daan. Si Tita Dina ay nagturo rin sa akin ng aral. Ang takot na mawalan ng pera, posisyon, at kontrol ay pwedeng magtulak sa tao para sirain ang lahat ng dapat sana'y pinoprotektahan niya. At para sa akin, ang pinakamalaking aral, huwag ka mang iiwan dahil lang sa takot na baka iwan ka rin. Huwag mong tanggihan ang taos-pusong tulong dahil lang gusto mong maging malakas. At higit sa lahat, huwag mong ipikit ang mata sa mga maling bagay. Maprotektahan lang ang salitang pamilya.